Ayaw ba mag-share ng laruan ng anak mo? Pero tanong ko lang sa'yo, mommy and daddy, ikaw ba mismo isang example ng pag-share at pagtulong sa ibang tao? Pag-usapan naman natin guys sa isang common na problem sa mga bata. Ang ayaw mag-share ng laruan. Diba? Sino dito ang nakaranas ng ganyan? Kapag may kalaro ang anak mo, ayaw niyang ipahiram ang paborito niyang laruan. Minsan nakakaya, di ba? Lalo na kapag nag-aaway na sila. Lumaki ako sa hirap at hindi naging common sa amin na magkaroon ng maraming laruan. Halos wala nga kaming laruan. At kung meron man, bihira lang. At pakiramdam ko noon, dapat ingatan mo ang mga gamit mo kasi baka hindi naman ulit na magkaroon ka. Kaya ang turo sa akin noon, ang may pahawak sa iba. Baka masira. Dahil sa mindset na yan, minsan subconsciously, yun din na naturo ko sa anak ko. Pero ngayon guys, realization ko bilang isang magulang, na kung hayaan ko lang na maging selfish ang anak ko sa kanyang mga laruan, maaaring maging mahirap para sa kanya na bumuo ng friendship sa hinaharap. Maaari siyang maging insensitive sa nararamdaman ng iba at maging self-centered. Hindi lang ito tungkol sa laruan, kundi sa pag-unawa ng anak ko sa konsepto ng pagbibigayan. Ang pagiging matulungin at marunong mag-share ay isang mahalagang social skill na kailangan matutunan ng anak ko para maging successful siya sa pakikisama later on. Na ang pagtuturo ng pagiging matulungin ay nagsisimula sa tamang pag-uugali ng magulang. Hindi ito tungkol sa pagpilit na magbigay sila ng laruan, kundi sa pagtuturo ng empathy at pagrespeto. I-share ko ang mga diskarte na naging effective sa akin. Una, lead by example. Maging modelo muna tayo bilang isang magulang. Mag-share ka ng sarili mong gamit sa kanila. Ipakita mo kung paano mag-share sa anak mo at sa ibang tao. Kung nakikita nilang madalas kang nag-share, mas madali nilang matututunan ng konsepto. Explain mo ang bakit. Paliwanag natin guys, ay yung pangalawa ko natutunan. Huwag lang natin sabihin na mag-share ka. Ipaliwanag natin ang rason. Anak, kung i-share mo yan, mas magiging masaya ang kalaro mo. At masaya si daddy pag nakikita kitang mapagbigay. Ito yung magtuturo sa kanila ng empathy sa ibang tao. Pangatlo guys, offer choices ulit. Mag-alok tayo ng pagpipilian. Kung ayaw nilang i-share ang paborito nilang laruan, huwag natin pilitin guys. Irespeto natin ang nararamdaman ng anak natin. Pero mag-alok tayo ng ibang laruan na pwede nilang i-share. Okay lang anak, huwag mo muna i-share yung paborito mong laruan. Paano kung i-share mo muna itong isa mong laruan? Ito yung magbibigay sa kanya ng control sa sitwasyon. Pangapat, purihin natin ang effort ng anak natin. Kasi nagsusumikap siya eh. Kahit maliit lang na share guys, pag share niya, purihin natin siya. Wow, ang galing mo anak, nag-share ka, bait mo naman. Na-realize ko guys, yung positive reinforcement, malaking tulong yan sa pagpapalakas ng desire ng anak natin na maging matulungin lalo sila. Kaya guys, ang pagtuturo ng pagiging matulungin sa ating mga anak, hindi lang yan tungkol sa pagbibigay ng gamit, kundi para sa akin, pagbibigay ng halaga sa damdamin ng iba. Kaya ikaw, mommies and daddies, paano mo tinutulungan ng anak mo na mag-share? Nahirapan kang ideal na moment sa pagiging matulungin ng anak mo, i-share mo naman yan para makatulong ka rin sa iba.